Bago ang lahat, ito yung top 5 teams sa buong NBA ngayon. Tulad din ng pinakita ko kanina sa MVP ladder. Ito ang Celtics, Bucks, Nuggets, Nets at Pelicans. Hanggang ngayon, wala pa rin ako nakikitang nagbabanwagon sa New Orleans Pelicans. Maganda rin naman yung teams nila. New Orleans, Pelicans. Ando na nga si Zion. Pwede mong pan-trash talk yun. Gusto mo paliparin kita parang Pelicans. Pero ang hottest team ngayon sa NBA ay Brooklyn Nets. Meron silang 9-game winning streak. Ito ulit ang unang beses na meron silang 9-game na sunod-sunod na panalo, ang pinakamahaba sa kanilang franchise since 2006 season. Huli silang natalo ngayong December ay nung December 5 pa versus Boston Celtics. Baya naman sa StatMuse, ngayong December ang Brooklyn ang number 1 offensive team. Ang pangatlo naman sa net rating. Yung stats na yan ay yung points differential kada 100 possession. Parang ganito, example. Si Kevin Durant ay may average ngayong season so far na 29.6 rebounds at 5 assists per game. Sa 100 possession stats niya, meron siyang average na 40 points, 8 rebounds at 7 assists per game, na meron siyang offensive rating na 123 na mataas yan. Ang defensive rating niya 111. Mataas din yan kahit pababa. So isingit ko lang to, yung kapitbahay kong laging nagpapaharurot ng motor dito, mamaya ipapadala ko to sa Pelicans para lumipad din. Ang hirap magpatulog ng bata, so balik tayo dito sa Brooklyn. Itong si Skip Bayless naman ay parang binisita ng multo ng Pasko dahil nga bumait bigla kay Kevin Durant. Ito yata yung epekto ng walang drama sa Nets since tahimik ngayon si Ben Simmons at kahit si Kyrie, kaya lalong umaangat yung Brooklyn. Yung Brooklyn Nets, wala talaga silang problema sa management, as in sa player lang. Sa ngayon tahimik, kaya maganda yung nilalaro nila. Hindi kasi sila katulad ng ibang team. Walang problema ang Nets sa asset. Wala rin silang problema sa tax dahil kayang bayaran ng kanilang team owner. Isa pang particular reason si Jack Vaughn. Marami naging successful ngayon na black coach sa NBA. Sabi pa nga ni Kevin Durant sa isang interview, dati ay gusto ng mga tao or mga fans na makita silang matalo. Pero ngayon nag-iba. Malaking bagay na pumalit si Jack Vaughn bilang head coach. Dahil ang ginagawa nga niya, base kay Kevin Durant, ay simpleng pagka-coach lang sa Brooklyn. Walang experiment na nangyayari. Hindi tulad dati. Yung gagawing sentro si Ben Simmons, tapos sa starting unit naman ni Nash at ni Jack Vaughn, parehas lang din. Si KD, Royce O'Neal, Claxton, Kyrie at si Ben Simmons. Kapag available ang mga yan. Kay Nash, shorter rotation. At least 7 to 9 players. Kay Jack Vaughn, umaabot ng 12 players ang pinapalaro niya sa court. Kahit pa dikitan ang laban na yon. Kaya si TJ Warren biglang angat yung game niya. Sa last 3 games ni Warren, si Bubble MVP, meron siyang 23 minutes per game. Nasa 15 points, 6 rebounds at 54% mula sa 3-point area. Yan ay versus Warriors, Bucks at Cleveland. Si TJ Warren ay umiscore na rin ng 23 points, 8 rebounds at 2 3-point shot versus Cavaliers. Ito pa yan, si TJ Warren, 29 years old pa lang yan. Kaya makaka-recover pa sa kanyang injury at nabibigyan nga ng minuto ni Jack Vaughn na isa ding defensive player na nagawan ko na dati ng episode dyan. Ito pa yan, si Jack Vaughn ay naabutan pa ni Kevin Durant na maglaro. Ang last team kasi ni Jack Vaughn ay San Antonio mula 2006 until 2009. At part din siya ng 2007 NBA champion na San Antonio Spurs under dito kay Coach Greg. Ilang coaches ngayon ang successful, mapabago man or matagal na nagko-coach ang naging under kay Coach Greg. Player man yun or assistant coach. Kaya nga sabi ni Kevin Durant, gusto niya yung urgency ni Jack Vaughn kapag mga critical situation, kapag nagko-coach siya. Dahil naranasan niya yon kay Coach Greg dati. Kasama pa ang prime Tim Duncan, Tony Parker at Manu Ginobili. Isa pa, si Sean Mark, ang GM ng Nets ngayon, naglaro din yan kay Coach Greg. Nanalo siya ng championship noong 2005. Naging assistant coach din siya ng San Antonio kung saan nanalo ng championship noong 2014. At isa pa doon, si Patty Mills naglaro din kay Coach Greg na kasama sa 2014 championship nila.
kung saan andun pa si Sean Mark bilang assistant coach. Kaya sa tingin nyo, bakit ang Brooklyn ang pinili nitong si Patty Mills kahit alam niyang merong issue ang mga players doon patungkol kina Kevin Durant at dito kay Kyrie? Dahil yon merong connection. Mula management, coaches at players, meron doon galing kay Coach Greg. Tulad na nangyari sa Boston last season, si Ime Udoka, galing siya kay Coach Greg bilang player at assistant coach, kung saan nga nadala niya sa NBA Finals ang Celtics. Si Will Hardy na coach ngayon ng Jazz, galing din siya bilang assistant coach kay Coach Greg. Naalala ko tuloy yung linya ni Looney. Hindi ko lang sure kung tama pa to, na lahat ng rapper galing sa, comment nyo na lang. Kahit si Becky Hammonds na naging assistant coach kay Coach Greg ay kinukonsider na maging unang female head coach sa NBA, na yun ang inaasahan ni Commissioner Adam Silver sa mga susunod na taon. 4 na players din ng Brooklyn ang meron championship experience. Si Kyrie, Kevin Durant, Patty Mills at si Markieff Morris. Kahit isama mo pa si Jack Vaughn, meron din siya. At kahit si Sean Mark. Itong lineup na to ng Nets na hindi pa nakakapasok sa conference finals ay maganda talaga yung lineup. Pero dahil nga sa players na nagkakaroon ng issue, hindi na fulfill yung full potential. Ang Nets ang number 1 team pagdating sa field goals na 50%. Number 4 sila sa 3-point area na 38%. Kaso nananalo pa rin sila kahit pang 29 sila sa rebounds at pang 15 sila sa points per game. Dahil yon sa kanilang efficiency. 6 na players nila ang merong percentage sa field na 52% hanggang 74%. 4 pa doon na naglalaro ng 17 minutes pataas. Kasama dyan si KD at si Ben Simmons. Si Kevin Durant may average na 29 points per game at 56% mula sa field. Ito rin ang pinakamababang attempts per game ni Kevin Durant sa 3-point area since 2013 season. Hindi pa kasama sa 6 na nabanggit ko kanina si Kyrie na meron 25 points per game at 48% mula sa field. Si Ben Simmons naman nasa 8 points, 6 rebounds at 6 assists per game. Hindi ganun kataas katulad sa Philadelphia pero bumabalik na yung kanyang game pagdating sa defense at playmaking. Meron siyang 2 kasama na almost automatic nang pumapasok yung tira dahil nga sa kanilang percentage. Kaya hindi mahihirapan doon si Ben na umiscore. Dahil sabi naman niya dati, hindi naman talaga siya scorer. At bago ko tapusin ang episode na to, wala pa rin bang magbabanwagon sa New Orleans Pelicans? Pelicans!